Meron po tayong uh, bagong pugdalo. Invited po ni Ate Lau at si Kuya Mark. I-welcome po natin si Ate Manlin Fragio. Pwede pong tumayo si Ate Manlin Fragio. Ano po ang sasabihin po natin? At si Ate Blessy at Yensa, siya po yung kasamahan po ata ni Ate Angie. I-welcome po natin ulit si Ate. Parang mahina. Iwasan po. 1, 2, 3. Welcome to FCM Manga! Yan po, welcome po mga ate. Ang inyong pong dinaluhan ay isa pong Full Gospel Christian Church. Ang tanging itinataas lamang ay ang pangalan ng ating pong Panginoong Jesucristo. Welcome po at again, good morning to all. At ang ating pong serye po sa umagang ito ay patungkol pa rin po sa spiritualidad ng isang Kristiyano. And last time we discussed, and many things we discussed already, how we are Christian to live by Spirit. No? So we discussed about last week ang patungkol po sa pagsamba. So I hope nadagdagan po ang ating kaalaman kung paano po tayo sumamba sa tunay na Diyos katulad po kanina. At ating pong dudugtungan, ang ating pong tatalakayin ay isa pong mahalaga para sa atin bilang alagad at sumusunod sa Panginoong Jesucristo. Actually, ito po ay karugtong siguro yung pag-aaral kanina. How God is good kasi it is all about the end times. Spirituality and the end of the age. Gaano po tayo kahanda, mga kapatid, sa pagbalik ng Panginoon? Are we prepared or still preparing ang ating buhay? Nakahanda na po ba tayo sa pagtatapos ng panahon ito? Hanggang po. So ito po yung ating pong tatalakayin. And we all know, no? Marami na po tayong nababalitaan ng mga lindol, tsunami. One of the best example is po yung Japan, no? Way back 2011, it was a disaster, a big disaster sa Japan po na kung saan ay nalindol po ang bansang Japan at more than 18,000 people was died on that time. And a big tsunami came after. At hindi lamang po yung bansang Japan ang ating pong naririnig, no? Na nangyayari sa mundong ito. Kahit nga ang bansa natin, Pilipinas, ay madalas po yung paglilindol, no? May mga banta ng tsunami, ganun po. Hindi lamang din po sa ibang sa ating Pilipinas, kundi katulad po ng Syria, ng Turkey, no? Naalala niyo po yung ibang mga balita that 20,000 of people were died because of that buildings were collapsed because of the great earthquake. Na kahit po na ang mataas na po ang teknolohiya sa panahon ngayon, hindi po matukoy yung mga ganyan pong eksaktong panahon na darating po ang mga ganyang pagkakataon. At hindi po siya mapigilan. Ang lindol, ang tsunami, na katulad po yung nangyari po sa bansang Japan. At tangi lang nakakaalam po nito ay ang sino po? Only God knows. And only God can control. Everything is controlled by God and allowed by God. Ang Panginoon po ang siyang may control at nagpapahintulot po ang lahat ng bagay. Kaya nga po kanina lahat ng pangyayari ay hindi siya nagkakamali. Tiyak po ang Diyos at alam niya ang lahat ng mga pangyayari sa ating buhay maging sa mga panahong darating. Yun po. So this is the reason why there are warnings in the Bibles about the end that will come, and it is very important. Kaya nga po ang Biblia, para saan po ba ang Biblia? Para po sa atin ito. This Bible is intends to us to be aware of the things that will happen next, or the end times that will happen to us.
For one, it is something that we can neither predict and nor prevent. Hindi natin po mapigilan yung katapusan ng panahon. It is something that we can prepare for. Ang tanging alam lang natin ay yung may handa tayo, no? Hindi lamang tayo kundi may handa ang ating mga pamilya at hindi lamang ang ating mga pamilya kundi lahat ng mga tao na kung saan tayo inutusan ng Panginoon upang ibahagi ang mabuting balita at kaligtasan sa lahat ng mga bansa. Sa Matthew 24 po, malamang po yung mga iba ay aware na po kayo sa aklat po ng Matthew chapter 24. This is all about the end times, na kung saan ay ang Panginoong Yesus nung siya po ay lumabas po sa templo, at papaalis po siya. At ipinakita ng kanyang mga alagad yung gusali ng templo. Ngunit ang sabi po ng Panginoon, lahat yan, kanyang mga gusali na yan, ay babagsak. Ang mga batong yan ay babagsak at walang may. Lahat po ay masisira, sabi po ng Panginoon, pagdating ng katapusan ng panahon. At nung pumunta po ang Panginoon sa bundok po ng mga Olivo, habang po siya nagpapahinga, tahimik pong nagtanong ang kanyang mga alagad. At ito po yung kanyang mga tinanong. Kung kailan mawawasak ang templo ng Jerusalem? At ano ang tanda ng kanyang pagdating at katapusan ng panahon? So when will the temple in Jerusalem be destroyed? And what is the sign of His coming of the end of the age? At ito po yung ating papag-aralan na matatagpuan po sa Matthew chapter 24 verses 15 to 22. Babasahin po. Kapag nakita ninyo nagaganap na sa dakong banal ang kasuklam-suklam na kalapastangan ng tinutukoy ng Propeta Daniel, ang mga nasa Judea ay dapat tumakas papunta sa kabundukan at sa bubungan, at ang nasa bubungan ay huwag nang mag-aksaya ng panahon na kumuha pa ng kahit ano sa loob ng bahay. At ang nasa bukid ay huwag nang umuwi upang kumuha ng balaban. Sa mga araw na iyon, kawawa ang mga nagdadalang tao at mga nagpapasusog. Ipanalangin ninyo na ang inyong pagtakas ay huwag mapakon sa taglamig o sa tag-araw ng pamamahinga. Sapagkat sa mga araw na iyon, ang mga tao ay magdaranas ng matinding kapigatiang hindi pa nararanasan mula ng likhain ang sanlibutan hanggang sa ngayon. At hindi na maranasan pa kahit kailan. Verse 22, at kung hindi pinaikli ng Diyos ang mga araw na iyon, walang taong may liligtas. Ngunit alang-alang sa mga hinirang, paikliin ng Diyos ang mga araw na iyon. Ang ating pong nabasa ay ilan po sa mga tanda ng pagdadating ng pagwakas ng panahon. At ito po yung sinabi po ng Panginoon nung ang mga alagad niya ay nagtanong kung kailan po ba mawawasak ang templo ng Jerusalem at yung tanda ng pagdating at yung katapusan ng panahon. At meron po tayo si Iglesia po, no? Meron po tayong hinahawakan, yung statement of faith natin na pinag-aaralan po natin na ang Panginoon po ay darating. Amen? Sabi nga po, hindi man alam kung anong eksaktong araw ng pagdating ng Panginoon. Ngunit, nagbigay po siya ng palatandaan upang ano? Bakit po ba siya nagbigay ng palatandaan? At ang kanyang mga kausap ay yung mga sumusunod sa kanya, ang kanyang mga alagad. Upang ihanda ang kanyang mga alagad sa katapusan ng panahon. Katulad din po natin. At ang meron pong pag-aaral po sa atin, tinatawag pong eschatology, yun po yung pag-aaral ng panahon ng pagwawakas ng panahon. Eschatology na nanggaling po sa salitang Gregong eskata, which is, it is called the doctrine of the last things. Kaya nga po meron po tayong sinasabi yung pinapag-aralan nating 70 weeks
nahula po ni Daniel sa book of Daniel chapter 9. Kung gusto niyo pong basahin, pwede niyo pong balikan. Bibigyan naman po kayo ng pahapyaw upang hindi po kayo takutin, no? O guluhin. Kundi i-inform kayo o tayo kung ano po ba yung tinatawag na 70 week of prophecy of Daniel in the book of Daniel chapter 9. Makikita po natin na nagsimula po ito nung tinatuyo po yung templo na Jerusalem nung nawasak po. Nalaman po yung pina-invade po yung Jerusalem. Pina-invade po yung mga Israelita at lahat ay nagkawatak-watak at nasira po. At naitayo po muli at nagsimula po ng panahon ni Ezra. Ibalik po natin po yung isang slide po sa una para magkaroon po kayo ng idea. It started in the rebuilding of Jerusalem. And end with second week, yung 62 weeks of years na period of time leading up to the Messiah, yung papasok po yung pagdating po ng ating Panginoong Jesucristo. At nakikita niyo po yung bakante po yan, that is a mysterious time na hindi po nakita ni hindi natiyak ni Daniel na kung saan ay ito po yung the present church of age. Ito yung panahon po natin. Ito yung panahon po natin, which is already the age of us, no? Yung time of us. No? And then, yung po yung ating pong paparating na panahon, which is the 7th week. 7 weeks na kung saan ay darating at tiyak po siyang darating pagdating ng panahon. Sabi ko nga po kanina, hindi man po tiyak yung araw na ibinigay ng Biblia, ngunit andyan po yung matanda na kung saan ating pong papag-aralan. At yung pangalawa po, ito po yung ikapitumput linggo, yung nahula po ni Daniel. Makikita po natin na meron po siya, nakategorize po siya into 3, yung beginning of the birth pangs, right of Satan, at yung right of God, which is equal to, ilan po? 7 years. Amen po. Nakikita po natin. Bibigyan lang po kayo ng idea upang sa ating pong pagtatalakay ay alam po natin na ito po yung sinasabi ng Panginoong Jesucristo. Amen? So ating pong sagutin ang tanong po, how can believers prepare for the end that is to come? So paano po tayo kahanda? Paano po tayo makapaghanda bilang mananampalataya para sa darating na wakas? Tiyak na pa po natin, tiyak na po ba natin yung ating mga sarili ay handa na sa pagdating ng wakas ng panahon? So una po, by not being afraid. Sabi nga po kanina, hindi po kayo tinatakot. Kasi pagdating po ng end times, parang tayo takot, no? Pero hindi po. Hindi po tayo matakot. Sabi nga dito sa verse 5, sa Matthew chapter 24, sabi nga, maraming paparito sa pangalan ko at magpapanggap na sila ang Kristo at marami silang maililigaw. Makakarinig kayo ng mga labanan at magkakabalita ng mga digmaan sa iba't ibang dako. Ngunit huwag kayong mababahala dahil talagang mangyayari ang mga iyon. Bagamat hindi pa iyon ang katapusan ng mundo. Maglalaban-laban ang mga bansa at gayon din ang mga kaharian. Magkakaroon ng taggutom at lilindol sa maraming lugar. Ang lahat ng mga ito'y pasimula pa lamang ng mga paghihirap na tulad ng isang babaeng nanganganak. Ang sabi ko po kanina, hindi pa po dumarating po yung 70th week na hula po ni Daniel, ay nakakaranas na po tayo ng mga ganitong pangyayari. Amen? Ngunit sa panahon po ng ito, magiging madalas po ito na mangyayari pagdating ng yung 70th o ika-70th week na hula po ni Daniel. Sabi dito, maraming paparito na sa pangalan ko at magpapanggap na sila ang Kristo. Kaya nga po sa pagbubukas po ng unang selyo, amen, marami pong magpapanggap na false Christ. Marami pong magpapanggap na false prophet. Amen. Ngunit darating po sa panahon na
na meron pong uupo, no? Meron pong uupo sa kalagitnaan po ng after ng third middle point. Pagkatapos po ng ikatlong selyo, iuupo po yung tinatawag na Antichrist. Makikita po ba ng mga tao ang uupong Antichrist? Opo. Kaya nga po, sabi ko po kayo sa inyo, kung gusto niyo pong basahin po yung Daniel chapter 9 and Matthew 24, you can read it and internalize it. Kaya tiyak po yung pagdating ng pagbubakas ng panahon. Pero hindi po natin pag-aralan to, no? Pag may pagkakataon po, pwede po natin pag-aralan kasi maganda po siyang pag-aralan sapagkat ito po yung paghahanda para sa ating bilang mga Kristiyano. Kaya nga po dito, sabi nga, marami silang may iniligaw, kaya marami, di ba, ngayon nga, mayroon nagtalaga ng kanyang sarili na siya yung Kristo. Na makakarinig kayo ng mga labanan, pagkakabalita ng digma, di ba hanggang ngayon, hindi pa rin tapos yung digma. Kahit na hindi natin alam, pero marami pong nangyayaring nag-aaway-away bansa sa bansa. At sabi nga doon, ngunit huwag kayong magbabahala dahil talagang mangyayari ang mga yun, bagamat hindi pa yun ang katapusan. Pero huwag kayong mag-worry. Talagang mangyayari po yan pagdating ng wakas ng panahon. Amen. Pero alam po ba ng Panginoon ang nangyayari yun? Opo. Maglaban-laban ang mga bansa at gayon din ang mga kaharian, magkakaroon ng tagutom at dilindol sa mga maraming lugar. Ang lahat ng mga ito'y pasimula pa lamang ng mga paghihirap na tulad ng isang babaeng mga. Kaya nga po mayroon dyan yung tinatawag na birth pangs nung selyo na kung saan ay ito po yung mga pangyayari na natural development. Ibig sabihin ito po ay natural na mangyayari. At di ba nga ngayon nangyayari na. Ngunit sabi nga po mag-escalate po pagdating ng wakas ng panahon. Mag-escalate ibig sabihin magiging madalas po ang digmaan, maging madalas po yung lindol at tsunami, maging madalas po yung narinig po nating away sa bansa, ng bansa sa ibang mga bansa. So Jesus was telling them these signs not to frighten them but so that no one would mislead them. Hindi po niya tinatakot ang kanyang mga alagad. Nagtanong po sila ngunit sinagot po ng Panginoong Hesus ng tamang sagot. Amen? Kaya nga, sabi nga, hindi niya tinakot, kundi ma-involve po sila upang hindi po sila malindang o maligaw. Katulad po natin, bakit po tayo nag-aaral po ng salita ng Panginoon? Bakit po ang Iglesia ay nagtuturo na nagsisikap na ituro po yung mga panahon na darating sapagkat ayaw ng Panginoon. Sabi nga na tayo po ay maligaw at pagdating niya tayo po ay hindi makakaon pagdating ng rapture. Are you ready for the rapture? Parang mahina po pagdating ng end time. Ready na po tayo sa rapture? O hindi pa tayo sure? Tiyakin po natin mga kapatid. The first set of signs he mentioned are distress signs. These are events and happenings that are natural and man-made which brings distress to people. Ito po yung magbibigay ng kabalisahan sa mga tao. Amen? Ngayon pa nga lang, pag nakarinig lang ng labanan, na natatakot na tayo. Paano na kung tayo mismo ay nandoon sa labanan? Are we ready? Or are we afraid to face that kind of event o pangyayari sa ating buhay bilang isang Kristiyano? So what are these? Sabi nga to, first, yung wars and rumors of war. So magiging madalas po yung digmaan, yung rumors of war, yung balita. Hindi lamang po yung babalitaan natin ngayon. Sino po madalas po nakakakinig o nanonood po ng mga balita? Baka busy lang tayo sa Facebook, mga kapatid. Pakinggan din natin minsan yung mga balita sa ating paligid. Amen? And second issue, earthquakes and famine in various places. Amen? So marami pong mga lindol na nangyayari. Again, let us show the picture yung pinakita ko po kanina, yung 17th week. Ayan po. Makikita po natin yung first seal, yung number 1. Nakita niyo po yung number 1?
Yung second seal, number 2, at yung number 3, ito po ay meron pong makikilala po yung Antichrist. So, makikilala po yung Antichrist kung hindi po siya ligid. Makikilala po siya ng mga tao. Magkakaroon ng rumors of war, mga wars, hindi lamang po yung nakikinig na papakinggan natin o nangyayari mga war, kundi mag-escalate po siya ay yung famine, yung taggutom. Amen? Maaari siguro sa pagdating na siguro naman ang hindi magugutom kung tayo kung may digmaan, di po ba? Pag may digmaan, merong taggutom. Bakit? Kasi magkakaroon na po yung mga lawless, wala na pong batas. Pagdating po sa digmaan, wala pong batas na pinapakilala. That's why lahat ng tao ay magkukumako, lahat ng tao ay nag-strive na magkaroon ng mga pagkain upang mag-survive yung kanila pong mga buhay. At pagdating after ng third seal, after ng third seal, makikita po yung midpoint, may luluglog po yung sinasabing Antichrist. Amen? Ito po yung sinasabing abomination of desolation na sinasabi po sa binasa natin sa verse 15. Pagdating yun, makikita po natin, ibubuhos po yung buhok ni Satanas po dito at mararanasan po natin ng mga Kristiyano. Amen? We will be persecuted. Ito po yung persecuted na kagaya po. Sa bagay, mas maigting pa yung persecution on this time. Kasi nga po yung persecution, yung mga early Christians, nakakapagtago pa sila. Pero dito, ikakatuwa mo, i-denounce mo yung pangalan ng Panginoon Yesu Cristo. At kakaroon ka ng selyo. Siselyohan ka na ikaw ay kabilang sa mga tao ng Antichrist. And if that time will come, kung tayo abutin ng panahon na yan, are we ready? Ipagpapalit po ba natin yung ating pananampalataya sa selyo upang tayo po ay mailigtas sa kamatayan? Kasi po ang usig po dyan, death po yun. Kaya nga po, pupugutan po ng mga ulo yung mga alagad po ng Panginoon Yesu Cristo. But, sabi nga doon, before ng judgment ng Panginoon, tignan niyo po yung wrath of Satan, mag-end po siya after the 6th seal. Pero before po dumating po yung first trumpet, yung pagdating po yung pagbuhos po ng wrath of God, yung buot ng Panginoon dito po sa lupa, yun po yung tinatawag na rapture of the saints. Kaya nga po sabi nga, maghanda. Bakit? Pag naghanda po tayo, ready po tayong sumuko kung ano man po mangyayari sa panahon darating. Nagkulang po ba ang Panginoon? Kahit na ngayon, naghinahanda na po tayo. That's why we study Bible study. Amen? That's why we come into the church to be informed and aware. Amen? That's why we have this call of workers para lalo pang mas malalim po yung pag-unaw natin sa salita ng Panginoon. Bakit? Kasi for us to be aware of the time will come, yung end of days o yung end of the age. Kaya mahalaga po yung pag-aaral po ng salita ng Panginoon. Sapagkat, sabi nga doon, sa pinag-aralan po natin kanina, yung sinabing example kanina, yung 10th virgin, amen? Yung ito po ay, mayroon po silang inaasang darating na ikakasal na lalaki, at yung 5 hangal na babae, walang iprepara na langis. Ang dala-dala lang nila yung langis na meron sila. Ngunit yung mga magtalinong babae, nagdala po sila ng extra. Decide sa kanila. Amen? Nakatulong sila, mauubusan na sila ng langis at paparating na yung ikakasal na lalaki. Ngunit, sabi nga, humingi sila, yung mga hangal na babae, humingi sila sa matalinong mga babae, yung mga langis, pero sabi niya, hindi eksakto lamang ito. Bumalik sila, kumuha sila ng langis, pagdating na, wala na yung lalaki nila. At nung papasok na sila, napasok na yung mga matatalinong babae, kasama yung kakasal na lalaki, at trinay nilang pumasok, sabi mo, hindi ko kayo kilala. And that as same as we are. God He don't want us to be unaware of the things that will happen. Ang pag-prepare po ay inahanda before ng event na darating. Kaya nga po hindi po nagkakamali at hindi po nagkukulang ang Panginoon upang tayo po'y maihanda. Amen? Kahit na tayo ilan lang sa iglesia.
Ngunit kung ang iglesia niyan ay naihanda, sabay-sabay po tayong susubong at kakaunin ng Panginoon pagdating ng kanyang pagdating dito sa lupa. Amen po? So, are we ready? Umihin ako, di ba? Pag end times talaga, parang di pa konta, Lord. Ang anak ko, 1 year old pa lamang, kapapalang pa lamang yung aking asawa. Kagagraduate lang yung anak ko. Amen. Kakakasak ko lang yung board ko. So marami po tayong iniisip, ba't tiyak po ang pagdating ng ano? Hindi man po darating yung panahon para sa atin. Hindi man po darating ang panahon niya sa relasyon po natin. Let us continue to await to inform not only of ourselves, but our children, our children's children, and the people that we are commanded to commission and preach the gospel of the good news. Naintindihan na po natin yung ating pinapag-aralan. Amen. Kung meron po tayong question mamay, pwede po kayong magtanong po sa mga apprentice o sa mga elder po ng church. Ano? O kaya sama po kayo sa pag-aaral po sa SOP para mas malinaw po yung ating po pag-aaral. Sabi nun, when these things appear, there are just signs, birth pangs, but not yet the coming of the Lord or of the end of the age. Sabi nga po, ang rapture po, dalawa po mangyayari po dyan. Yung makikita yung rapture, nakikita niyo po yung rapture, yung after ng 6 seal, nakikita niyo po yung number 6 doon. Excuse me po. Nakikita niyo po yung after ng 6 seal, okay po? Yung rapture po na yan, yun po din po yung pagbuhos ng wrath of God, yung puot ng Panginoon dito po sa iba po ang puot ng Panginoon sa puot po ni Satan. Mas matindi po yun. Amen. Kaya nga po yung maiiwan po dyan, sabi nga nila, good luck. Pero sa atin, pinagpala po ang nanatili hanggang wakas sapagkat kasama po ang mga Kristiyanong nagmamatapat sa pagdating ng Panginoong Kristo upang hindi maranasan ang puot ng Diyos dito po sa lupa. Opo? Amen. Hindi po kayo tinatakot. Amen? Number 2 po. So how can believers prepare for the end that is to come? Paano po makapaghahanda ang mga mananampalataya para sa darating na wakas? Ito po, by not being deceived. Para hindi po tayo malinlang. Sino po yung 1, 2, 3 dito? Sa Facebook nga, 1, 2, 3, ba? May nag-hack nga ng mga account, di ba? Meron kang humihingi na hindi kilala, bagamat yun po yung mga... So, marami pong taong malililang pagdating ng panahon. So, pagkatapos ay kapupukatan kayong lahat dahil sa inyong pagsunod sa akin. Isasakdal kayo upang pahirapan at patayin. At dahil dito'y marami ang tatalikod sa kanilang pananampalataya. So, papupukutan po tayo sa panahong darating. Amen? Ang hahantingin po ng mga kabilang po sa Antichrist ay yung tayo po nga hahantingin. Amen? Gusto yung Antichrist na siya, yung sambahin siya. Kaya nga po, ang katumbas po yun, pag hindi po kayo magpatatak, hugot-ulo. Ano pong pipiliin po natin? Hugot-ulo o tatak? Amen. So the Christians on that time will be martyred to death. Lalaganap, sabi nga doon, marami ang tatalikod sa kanilang pananampalataya. Of course, on that time, pag hindi mo matatag ang ating pananampalataya, paano natin naharapin ang panahon yan? Kung ngayon pa lamang pagdating po ng kaunting pagsubok o problema ay tayo na ilukay-pay. Amen? Pagdating ng mga problema ay tayo bumibigay. Ibig sabihin, napapanghinaan po tayo ng pananampalataya. Paano na pagdarating po yung panahon? Amen? Sumabot sila at magtataksil sa isa't isa. Of course. Sabihin mo sa akin kung saan nakatago yung kapatid mo. Bibigyan kita ng reward. Hindi kita aalihin. So marami pong mapupuot sa isa't magtataksil sa isa't isa. So marami pong magpapanggap ng propeta at ililigaw ang mga tao. Lalaganap ang kasamaan.
masama na po ang, excuse me po. Sabi nga po kanina, di ba? Habang dumadagdag po ang panahon ngayon, lalo din pong sumasama ang panahon. But on this time, kung gaano po ka-evil o kasama yung panahon ngayon, mas lalo pong magiging masama pagdating ng mga panahon ito. Kaya, manlalamig ang pag-ibig ng marami. Marami pong manlalamig, of course. Baka mga kasarili mong kapatid, itatatuwa mo upang ikaw ay hindi mapatay o magkaroon ng o papatayin. Ngunit, sabi nga dito, ngunit ang mananatiling tapat, ito po yung maganda po, ngunit ang mananatiling tapat hanggang wakas ay siyang paligtas. Of course, those who will endure that time will be ipangangaral sa buong sanlibutan ang magandang balita ito tungkol sa kaharian ng Diyos upang magsilbing patotoo sa lahat ng mga bansa at saka darating ang wakas. Are we informed, church? We are the product of yung sinasabing ikinuwisyon ng Panginoong Kristo ang kanyang mga alagad upang, go and preach the gospel in all nations and teach them and baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit and teach them to obey. And we are the product of this great commission. And that is not the end of our life being Christian. Hindi po nagtatapos yung pagtanggap natin ng kaligtasan sa pamagitan po ng pananampalataya, kundi meron po tayong responsibilidad upang ihayag din ang mabuting balita sa lahat ng mga bansang hindi pa nakakabalik sa Panginoong Yesus. That's why we should question ourselves how we are now being Christian in preaching the gospel. How we are now our church. That's why we plant churches, we plant other churches because this is the Great Commission that we have instructed to do. Hindi lamang kung tayo yung mailigtas, kundi lahat ng mga taong gustong maligtas. Kasi gusto ng Panginoon na maligtas ang lahat. Diba? All come to repentance. Gusto niya, manapunta ang Panginoon sa Diyos, hindi sa mga matutuwid, kundi ang mga pumunta sa para sa mga kasalanan upang sila po ay humingi ng patawad. At tumalikod sa kanilang mga kasalanan, magpabautismo sa Panginoon, sa pangalan ng Panginoon Kristo at sumunod sa kalooban ng Panginoon. That is the very thing or the very important thing that we should know, being in church. Kaya nga po, being in church is not going only or attending services only, mga kapatid. We have the Holy Spirit that convict us to share the gospel. Hindi lamang po siguro sa pamilya natin, kundi sa mga taong hindi pa kunikilala. Marami pa po na hindi pa po nakakilala sa Panginoon sa Kristo. And then, sabi nga doon, kung may magsasabing sa inyo, narito ang Kristo, naroon siya, huwag kayong maniniwala, sapagkat may lilitaw ng mga huwad na Kristo at mga huwad na propeta. We have already the discerning spirit. If you are always listening to the Word of God, we have already the power to discern what is good and what is bad. Amen? Na nagpapahayag po ng salita ng Panginoon. Magpapakilala sila ng mga kamanghamangang himala at mga kababalaghan upang iligaw kung maaari maging mga sabi niya, kung maaari maging ang mga hinirang ng Diyos. Gusto nilang is-distract yung mga Kristiyano. Tandaan ninyo, pinagpauna ko nang sabihin ito sa niyo po yung wag ng babala ng Panginoon sa Kristo. He warned us. Even those Christians on that time, Jesus already warned and informed bago pa dumating ang katapusan ng panahon. Kaya kung sabihin nila sa inyo, naroon siya sa ilang, huwag kayong pupunta roon. Kung sabihin naman nilang naroon siya sa gilid, huwag kayong maniniwala. Kaya nga po, hindi lamang kung basta-basta tayo nakakapakinig mga salita ng Diyos. Opo, marami pong nagpapahayag ng salita ng Diyos, ngunit minsan po, naidadala po tayo sa kapahamakan. Amen? There are so many teachers that teach prosperity.
There are so many preachers that if you once saved, you will forever saved. Eh paano na yung mga yung mga yung mga tumalikod? Sa palagay po ninyo, tatanggapin sa langit ang tatalikod sa Panginoon? Of course, mga banal lamang po ang siyang makatungtong sa lugar o langit na kung saan inaroon ang Panginoong Diyos. Are you okay, church? Okay po tayo? Naintindihan po ba natin? So what are the signs? Una po, the persecution of Christians. Do we experience persecution? O sa pamilya lamang po natin? Napahiya na po ba tayo? Dahil po sa pagpapahayag po ng salita ng Panginoon. On these times, persecution of Christian will be more than we expect. Second, the increase of lawlessness. Sabi nga po kanina, kawalan ng batas. Of course, kung mangyari po yun na may mga digmaan, of course, there will be famine. Meron pong tagutong. Siguro po yung ating pong mga impok na bigas, mauubos yan kasi taon po yan. Amen? Amen? Yung mga naka-stock natin sa rep, wala yan. Isang linggo lang yan. Sa atin, isang linggo lang yan. Isang araw pa, ubos na yan eh. But when this time will come, wala pong batas. Kaya nga po lahat po ay magpapatayan upang ang bawat tao gusto makasurvive. So number 3 po, the appearance of the false prophet. Makikita po natin. Amen? Hindi lamang po isa, nakatulad po sa ating Pilipinas. Marami po magsasabing sila po ang Kristo. Ngunit, sabi nga number 4, yung appearance po of the false Christ. Yun po yung tinatawag na Antichrist. Iluluklok niya yung kanyang sarili sa kailan po yun? After ng third seal ng birth pangs. Na tinatawag na abomination of desolation. So ano po yung result po dito? So the net result of this is that many would be misled, and the love many would grow cold. Christians, however, must endure to death. Sabi nga po sa verse 5, maraming paparito sa pangalan ko at magpapanggap na sila ang Kristo at marami silang may liligaw. That's why we are informed so that we will not be misled. Amen po? Huwag po tayong matakot mga kapatid. Kasi andyan po naman ang Panginoon upang tayo po ay sakluluhan. Amen po? So maraming, sabi nga doon, kung may magsasabi sa inyo, narito ang Kristo, naroon siya, huwag kayong maniniwala. Huwag basta-basta po maniniwala kung meron pong nagpapahayag ng salita ng Diyos. Maaaring siya po ay false prophet or false teacher. And sa verse 12, lalaganap ang kasamaan, kaya't manlalamig ang pag-ibig ng marami. Kaya nga po ngayon, i-practice na po natin, kung meron po tayong hindi pa napatawad, magpatawad po tayo sapagkat pagdating ng panahon, matatest po ang ating pag-ibig. Amen? Amen? Kung hindi pa tayo nakipag-reconcile sa mga kapatid natin, let us reconcile 2024 na mga kapatid. Eh paano na po pagdarating na yung panahon na yan? Doon lang po tayo magbabago. Amen? Ano man ang ating dapat gawin na nakakalugod sa Panginoon, gawin na po natin. Because time, sabi nga, time is gold. Kung sa mga non-believers, time is gold para sila ay kumita, time is gold para sa atin ay i-share yung gospel ng Panginoon. Amen po? Amen. Praise the Lord. Malapit na po tayo matapos. Pero mayroon pong, meron pong mangyayari dyan. Sabi nga doon, when the Lord Jesus comes, it will be evident to all. Sabi nga, nakita po natin, ang pagdating po ng Panginoon Kristo ay makikita po ng lahat ng tao. Isusugo niya sa ika-4 na sulok ng mundo ang kanyang mga anghel, hindi po bababa sa lupa, yung pinakalupa ang Panginoon. Pero po siyang susugo, na mga 4 sa ibang sulok ng mundo na mga anghel, at makikita po ang Panginoon ng mga tao. Believer man o unbeliever. But on that time, kakauhin po yung mga namatay, na nagmatapat sa Kanya, they will be resurrected, and those who are alive on that time, they will be changed. Ito po yung blessed book natin.
we will be changed. We will be Elohimized, sabi nga sa song. We will be Elohimized. Magiging Elohim po tayo. Katulad po yung unang disenyo po natin ng Panginoon. And this should be our hope. Ito po dapat ang hugot natin bilang Kristiyano. Na habang po tayo nagpapagal, habang tayo nagmamasipag, habang po tayo nagsisikap mabuhay ng may kabanalan sa Diyos, tiyakin po natin na makapanatili po tayo hanggang wakas. Amen po. Kaya nga po, ang Panginoon sabihan, God is good. And God, all the time, God is good, whatever it takes, whatever happens. Kaya nga sabi nga, maging matatag po tayo sa pananampalataya, kapag tayo sinasubok sapagkat inahanda tayo para maging matibay ang ating pananampalataya, sapagkat darating po ang panahon na hindi lamang po yan ang ating mararanasan pagdating ng wakas ng panahon. Sabi nga dito, sapagkat darating ang anak ng tao parang kidlat na gumuguhit mula sa silangan hanggang sa kanluran, kung nasaan ang bangkay doon nagkakatipo ng mga buitri. Verse 29, pagkatapos ng kapighatian ng mga araw na iyon, magdidilim ang araw, hindi magliliwanag ang buwan, malalaglag mula sa langit ang mga bituin at mayayanig ang mga pangyarihan ng kalawakan, pagkatapos lilitaw sa langit ang tanda ng anak ng tao at mananangis ang lahat ng mga bansa sa daigdig. Bakit po sila mananangis? Because some rejected the Lord Jesus Christ as their Lord and Savior. At alam nila na sila may iwan kasi they will be not be glorified. They will not be changed. They will be entered, sabi nga doon, in the period of the wrath of God. Kung ano may naranasan nila na wrath of Satan, mas mahirap pa ang daranasan nila pagdating ng buod ng Panginoon. So, pagkatapos, nilitaw sa sabi nga doon, makikita nila ang anak ng tao na nasa alapalap at dumarating na may dakilang kapangyarihan at kadakilaan sa hudyat ng malakas na tunog ng trumpeta, first trumpet. Susuguhin niya ang kanyang mga anghel sa apat na sulok ng daigdig at titipunin nila ang mga hinirang mula sa lahat ng dako. And that we are. And that what we aim for. Ito po yung ating pong inaasahan na pagyayari, yung tiyak na mangyayari pagdating ng panahon. That's why are we ready, church? Are we prepared? So, panguli po, so how can believers prepare for the end that is to come? Paano po makapaghanda ang mga mananampalataya para sa darating na wakas? By being watchful always. Magiging mapagmatsyag. Ang sabi nga po, ang divine clock natin is yung bansang Israel. What it means? Ang sinyalis po unang-una makikita po sa bansang Israel. Kaya nga po dapat we are also aware of what happening in our surroundings. Para hindi po tayo maiiwan. Sabi nga doon sa verse 37, ang pagdating ng anak ng tao ay tulad noong panahon ni Noe. Nang mga araw na iyon bago bumaha, ang mga tao ay nagsisikahin, nag-iinuman at nagsisipag-asawa hanggang sa araw na pumasok si Noe sa barko. Hindi nila namamalayan ang pangyayari hanggang sa dumating ang baha at kinangay silang lahat. Gayon din ang mangyayari sa pagdating ng anak ng tao. Sa panahon ngayon, may dalawang lalaking nagtatrabaho sa bukid. Kukunin ang isa, iiwan ang ikalawa. So the Lord describes the world in those days as like in the days of Noah. This is very telling to us because it is the one sign which most evident in our generation, even among believers. Kaya nga po, amen, parang nauulit po yung panahon ni Noah sa panahon ngayon. Sa ating henerasyon. Hindi po napapansin? Amen.
Many, sabi nga dito, selfishness will dominate people. They will think of nothing else but to please themselves. Lover of themselves. Kaya nga po, maraming tao ang magiging madamot. At ang kanilang titignan lamang ay yung kanilang pansariling kapakanan. Katulad po ng panahon ngayon, even siblings are fighting for something, even until death. Mayroon na pong panahon ngayon, kahit lupa, nagpapatayan po mga kapatid. Amen? Makikita mo lang, bulag tayo isa, dahil ayaw pumirma. That is what the world is now, mga kapatid. Amen? Many are, sabi nga doon, pag kumakain ng mga tao, even, ano ba kung unang gagawin pagka tayo kumakain? Pray. Pero makikita mo ngayon, mauuna pa yung pag-post kaysa pag-pray. Amen po. Yun, nakikipag-asawa, amen? Yung pag-asawa parang nagiging, ano na lamang siya, magaan na lamang na covenant na pinagkaloob sa atin ng Panginoon. Amen? May nag-asawa ng hayop, may nag-asawa ng kapwa lalaki, may nag-asawa ng kapwa babae. Is that good? Of course, it is wickedness. Ito po yung nakikita natin sa mga panahon ngayon. So, are we aware of what is happening to us right now? So, what would people be preoccupied in the last days? First, eating. Sabi nga po kanina, no? Hindi po. Drinking. No? Marrying. Sabi, hindi po masama po yung mag-enjoy natin, yung ating pong buhay bilang Kristiyano, but we should not be indulged. What is the meaning of indulge? Huwag po nating biinan. Ibig sabihin, huwag po nating pagtuunan ng pansin yung mga bagay na yan. Amen? It will come to pass, sabi nga. But, sabi nga, dapat ang pagtuunan po natin yung gaano po tayo maging handa pagdating ng wakas na panahon. How we can stand in this evil world. Baka minsan po nadadala din po tayo minsan. Amen? Sa tukso, sa mga ano ba yun? Yung mga biro-biro o hindi man kaya sa mga nakikita. Amen? We are not exempted of that temptation. But, sabi nga nun, we should have the power to resist because God empowered us, the Holy Spirit, to be our guard, to be our convictions if we are doing right or we are doing wrong. So are we aware? Ang panahon ni Noah, alam niyo ba kung ilang taon po siya nagbabala sa mga tao? No? Nakita niya habang dumarami yung populasyon, sumasama din ang sumasama ang mga tao. Pero ang sabi ng Yahweh sa kanya, babalaan mo sila. Darating yung panahon na babaha. And it is more than 70, almost 100 years po na krinate po niya yung barko. Kasabay po ng pagsisimula niya sa paggagawa ng barko, doon po siya nagsimula magpahayag nung nagbabala sa mga tao. Think of the church. It is almost 100 years na nag-share po siya. Nadarating na yung malaking baha. Natutupo sa kanya. But they did not hear that. That's why yung family lang ni Noah at kanyang mga hayop ang ipasok niya sa barko at sila ang naligtas sa baha. Sabi nga dito, kanina yung pinag-aralan natin, it will be not experience anymore yung baha. It will be fire. So how can we remain when we experience this kind of things in our life? Again,
how do we prepare for the end times. Hindi po nagtatapos sa pag-ministry, mga kapatid. Hindi po nagtatapos sa pagtulong. Amen? We have always have the opportunity to share the gospel. Amen? Na hindi pa nakakakilala sa Panginoong Yesu Cristo. And the conclusion, sabi nga dito sa conclusion, what should we Christian do then in view of this revelation? First, do not be distressed. Huwag po tayong mabalisa. We are already informed. Live normal, mga kapatid. Do not be frightened. Amen? Huwag po tayong matakot. Amen? These things will happen and this is the reason Jesus was telling the disciple about them. Ito nga yung sinabi niya sa kanyang mga alagad at sinasabi rin sa atin ngayon ng Panginoon. We must not be surprised kung malagian na po yung ang lindol o tsunami man o anumang darating yan na mga disaster sa panahon natin. We must keep on doing what the Lord has commanded us to do. Galaw-galaw po tayo, mga kapatid, para hindi po tayo Amen po? You must enjoy, mga kapatid. Huwag po tayong mag-isip na darating na pa lang ang wakas na po. Anong gagawin na po? Do not be distressed. Number 2 po, do not be misled. Huwag po tayong maligaw. We already informed that, sabi nga, there are already many false teachers, false prophets, and false Messiah in our midst. Sa ating pong panahon, we must stick to the church, to Christ, the Bible, and the apostles that have revealed to us. His coming will not be mistaken for anything because it will be evident to all. There will be the signs of the coming of the end of age. And number 3, be prepared. Maging handa po tayo. We must be ready whenever the Lord will come. Sabi po dito sa 2 Timothy chapter 3, verse 1 to 4, this is the state of the world right now. Dapat mong malaman na ang mga huling araw ay darating ang mga panahon ng kaguluhan, sapagkat ang mga tao ay magiging maibigin sa sarili, maibigin sa salapi, palalo, mapagmataas, mapagsamantala, suwail sa magulang. Oh, this is happening right now. Mas matapang na yung anak kaysa magulang. Mas nasusunod na yung mga anak sa magulang. Excuse me po. Walang utang na loob at lapastanganan sa Diyos. Sila'y magiging walang pagmamahal sa kapwa. Are we loving our neighbor? Walang abag, walang awa, mapanirang puri. Hindi naman po tayo ganito, di ba? Walang pagpipigil sa sarili, wala po ba tayong kontrol? May kontrol na po tayo. Marahas, ano ba tayo? Worse ba tayo magsalita o magaspang ba tayo magsalita? No? Marahas ba tayo? No? Hindi po. Kasi Kristiyano na po tayo. At walang pagpapahalaga sa mabuti. Our continuing doing good? Of course po. Sila ay magiging mga taksil, no? Padalos-dalos, mayayabang, maibigin sa kalayawan, sa halip na maibigin sa Diyos. And these are things are happening right now in this world. Pero, may pasubalit po dito, this we can do by living the Christian life to the fullest, not fullest now, not tomorrow, but today. Sabi nga sa Matthew 24, verse 45 to 51, makinig po, sino ang tapat at matalinong alipin? Hindi ba ang pinamamahala ng kanyang Panginoon upang magpakain sa iba pang mga alipin sa takdang oras? Pinagpala ang aliping iyon kapag dinatnan siyang tapat na naglilingkod sa pagbabalik ng kanyang Panginoon. Sinasabi ko sa inyo, gagawin siyang tagapamahala ng kanyang Panginoon sa lahat ng mga hari-harian nito. Ngunit kung masama ang aliping iyon, sasabihin niya sa kanyang sarili, matatagalan pa ang pagbabalik ng aking Panginoon. Kaya sisimulan niyang bugbugin ang kanyang kapwa alipin at nakikipaglaban at nakikipag-inuman sa mga lasenggo. Babalik ang Panginoon ng aliping iyon sa araw na hindi niya inaasahan at sa oras na hindi niya alam.
bibigyan siya ng kanyang Panginoon ng matinding parusa at pagkatapos ay isasama sa mga mapagkunwari. Do'y tatangis siya at mangangalit ang ngipin. At makakasama niya sa lugar na iyon yung mga naghimagsik sa Panginoon kasama ang ahas. Lahat ng masama ay itatapon sa dagat-dagatan second death upang parusahan ang lahat ng mga naghimagsik at hindi tumanggap sa kaligtasan ng pamimitan ng Panginoong Jesucristo. Pupuntahin po tayo mga kapatid. Amen? Sabi nga po, ang mga nanatili hanggang wakas ay maliligtas. Kaya nga po, bilang mga alagad po ng Panginoon at bilang nailigtas na sa habag ng Panginoon sa atin, sikapin po nating mabuhay ng may kapanalan, may katapatan, at pananatili sa kanyang mga salita. Sapagkat dito lamang natin magkakaroon ng pag-asa, ng kasiguraduhan na tayo ay makasama sa buhay na walang hanggan kasama ang ating Panginoon. Purihin po ang Panginoon. Salamat po. Amen.